Kumusta mga kapamilya? Narinig nyo na ba ang balitang kumakalat tungkol sa 6,000 monthly pension para sa lahat ng senior citizens? Hindi ito biro mga kaibigan. Totoo nga ito at maraming mga matatanda na ang nakatanggap na ng dagdag na benepisyo na ito sa kanilang buhay. Pero ang tanong, kailan niya ba ito makukuha at sino ang mga qualified na makatanggap? Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kailangan niyong malaman tungkol sa mga pension benefits na nakalaan para sa aming mga senior citizens. Hindi lang ang 6,000 monthly pension ang pag-uusapan natin dito, kundi pati na rin ang iba't ibang government programs, ang tamang proseso kung paano mag-apply, at ang mga tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong mga benepisyo para sa mas magandang kinabukasan. Alam ko na marami sa inyo ang nahihirapan sa gastusin ngayong panahon. Ang presyo ng bilihin ay tumaas. Ang mga gamot ay mas mahal na at ang pangaraw-araw na pangangailangan ay mas mabigat na sa bulsa. Kaya naman, napaka-importante na malaman nyo ang lahat ng mga benepisyo na pwede ninyong makuha mula sa gobyerno. Hindi dapat kayo mahiya na kunin ang mga ito dahil karapatan niyo ito bilang senior citizen ng Pilipinas. Sa loob ng video na ito, matututo kayo kung paano mag-navigate sa mga government offices. Ano sang mga dokumento na kailangan nyo at kung saan kayo pupunta para makakuha ng mga benepisyo na ito. Magtuturo din ako ng mga practical na tips na makakatulong sa inyong pangaraw-araw na buhay at sa inyong financial planning. Kaya huwag niyong palampasin ang video na ito, ay click ninyo ang like button kung natutuwa kayo sa mga information na ito. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming valuable content. At i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na senior citizens din para matulungan natin silang makakuha ng mga benepisyong karapat-dapat nila. Una sa lahat, gusto ko munang i-clarify sa inyong lahat ang tungkol sa 6,000 pensyon na nabanggit natin sa simula. Ang pensyon na ito ay bahagi ng Social Security System or benefits na tinatawag nating minimum pension. Ito ay naging batas noong 2000 at si Under Republic Act 1101 at sina nagbigay ng significant increase sa minimum monthly pension ng mga daerah retirees from 1.2 to 2,000 at may additional na PH. So every year, hanggang maabot natin ang 6,023. Ibig sabihin, kung kayo ay qualified at retiree, entitled kayo sa minimum na 6,000 pension ngayon. Pero hindi dito natatapos ang usapan natin mga kaibigan. Maraming mga senior citizens ang hindi pa rin fully aware sa lahat ng mga benepisyo na pwede nilang makuha. Una dito ay ang senior citizen discount na nasa batas natin. Alam nyo ba na pwede kayong makakuha ng 20% discount sa lahat ng medicines, medical services, hotel accommodations, restaurants at marami pang iba? Hindi lang yan, may exemption pa kayo sa mga purchases ninyo. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga pangaraw-araw na gastusin nyo. Tungkol naman sa mga government agencies na nagbibigay ng pension benefits, ang pinaka-main ay ang FSG para sa mga dating government employees at ang PhilHealth para sa medical benefits. Ang SADA ay nagbibigay ng retirement benefits sa mga private sector employees na nag-contribute ng minimum 120 months sa system. Kung kayo ay nagtrabaho sa private company at nag-contribute kayo sa RA, entitled kayo sa retirement benefits na ito. Ang computation nito ay depende sa inyong average monthly salary credit at sa number of years na nag-contribute kayo. Para sa mga dating government employees, naman ang GS ang mag-asikaso sa inyong retirement benefits. Ang G's retirement benefits ay generally mas mataas compared sa RS dahil mas mataas din ang contribution rates at salary base. Kung kayo ay nag-serve sa government ng minimum 15 years at umabot na kayo sa retirement age na 6 or 6 depending sa inyong posisyon, pwede kayong mag-claim ng full retirement benefits sa DSASIS. Pero ang problema na nakikita ko sa maraming senior citizens ay ang lack of information at ang takot na pumunta sa mga government offices. Maraming mga lola at lolo na hindi alam na pwede pala silang mag-apply ng mga benefits na ito. May mga kilala din akong senior citizens na hindi nag-a-apply dahil akala nila ay masyadong complicated ang proseso o kailangan pa nila ng maraming requirements na hindi nila makomply. Kaya naman sasabihin ko sa inyo ngayon ang step-by-step process kung paano kayo mag-a-apply. Una, para sa retirement benefits, kailangan nyo munang pumunta sa nearest ELA branch ninyo o pwede din kayong mag-apply online through NREA portal. Yung katenggakord yung documents ay ang mid-birth certificate, valid AIDS at marriage certificate kung married kayo,
Importante rin na updated kayo sa inyong contributions bago kayo mag-apply. Sugis naman, pwede kayong mag-apply sa branches o through online portal din. Ang requirements ay medyo similar sa R, pero may additional documents depending sa inyong employment history. Ang importante dito ay makipag-coordinate kayo sa ER department ng dating office niyo para ma-verify ang inyong service records. Isa pang importante na benefits na hindi dapat ninyo palampasin ay ang PhilHealth. Bilang senior citizen, entitled kayo sa PhilHealth benefits na pwedeng maging malaking tulong sa inyong medical expenses. Ang PhilHealth ay nagko-cover ng hospital bills, mga laboratory tests at ibang medical procedures. Para ma-avail nyo ito, kailangan lang ninyong mag-register sa PhilHealth at magbayad ng annual premium or pwede din kayong maging indigent member kung kayo ay indigent senior citizen. Ngayon gusto ko ring pag-usapan ang mga local government benefits na available para sa senior citizens. Maraming mga riig na yon ang may sariling programs para sa mga matatanda. May mga lugar na nagbibigay ng monthly allowance, free medicines, free medical check-ups at iba pang social services. Importante na makipag-coordinate kayo sa inyong barangay officials para malaman nyo ang mga available programs sa inyong area. Sa Manila, halimbawa, may social pension program sila na nagbibigay ng 5 monthly allowance sa mga indigent senior citizens. Sa Quezon City naman, may healthcare program sila na nag-provide ng free medical services at medicines sa mga senior citizens. Ang mga programs na ito ay nag-vary per lay inquire kayo sa inyong local government offices. Isa pang importante na topic na gusto kung i-discuss ay ang financial planning para sa mga senior citizens. Maraming mga seniors kasi ay hindi na nag-plan financially dahil akala nila ay tapos na sila sa stage na yan ng buhay nila. Pero hindi po yan totoo. Ang financial planning ay importante pa rin kahit senior citizen na kayo dahil kailangan niyo pa rin mag-budget ng inyong pension at mga savings para sa future expenses ninyo. Una sa mga importante na consideration ay ang healthcare costs. Alam nating lahat na tumatanda tayo, mas lumalakas ang possibility na magkasakit tayo. Kaya importante na may allocated budget kayo para sa medical expenses. Pwede niyong gawin ito through health insurance, savings, or combination ng dalawa. Ang PhilHealth ay makakatulong pero hindi lahat ng medical expenses ay covered. Nito kaya importante pa rin na may additional savings kayo. Pangalawa ay ang daily living expenses. Kailangan niyong i-budget ang inyong monthly pension para sa food, utilities, transportation at iba pang pangaraw-araw na gastusin. Ang isang good practice ay gumawa ng monthly budget plan at sundin ito religiously. Iwasan ang mga unnecessary expenses at mag-focus sa mga essentials. Pangatlo ay ang emergency fund. Kahit senior citizen na kayo, importante pa rin na may emergency fund kayo para sa mga unexpected expenses. Pwedeng may biglang medical emergency, repair sa bahay o iba pang unforeseen circumstances. Ang recommended emergency fund ay equivalent ng 300 bawas, 6 months ng inyong monthly expenses. Gusto ko ring i-emphasize ang importance ng mga legal documents na kailangan niyo ayusin habang maaga pa. Ang last will and testament ay importante para ma-ensure ninyo na ang inyong mga assets ay mapupunta sa tamang mga tao pagkamatay niyo. Ang estate planning ay hindi exclusive sa mga mayaman lang. Lahat tayo ay pwedeng mag-plan ng aming estate regardless of the size. Pwede din kayong mag-set up ng special power of attorney para sa mga trusted family members nyo, para sa mga situations na hindi na kayo makaka-decide para sa sarili nyo. Ito ay importante lalo na sa mga medical decisions at financial transactions sa hinaharap. Sa mga investments naman, hindi pa huli ang lahat para sa mga senior citizens na mag-invest. May mga conservative investments na suitable para sa inyong age bracket tulad ng time deposits, treasury bills at government bonds. Yan din mo so investment na ito ay may guaranteed returns at hindi masyadong risky compared sa stocks o mutual funds. Importante din na mag-diversify kayo ng inyong income sources. Hindi kayo dapat umasa lang sa pension nyo. Pwede kayong mag-start ng small business, mag-rent ng property kung meron kayo, o mag-offer ng services based sa inyong skills at experience. Maraming mga senior citizens ngayon ang successful sa mga online businesses, consultancy services, or mga handicraft businesses. Ang technology din ay makakatulong sa inyong financial management. Maraming mga apps ngayon na pwedeng gamitin para sa budgeting, banking at investment tracking. Huwag kayong matakot. Mag-learn ng mga bagong technology dahil ito ay makakatulong talaga sa inyong daily life.
Pwede niyong hingin ng tulong ng mga apo o mga anak niyo para matuto kayo. Sa banking naman, importante na may checking or savings account kayo sa reputable banks. Iwasan ang pagtatago ng pera sa bahay dahil risky ito at hindi lumalaki ang value ng pera niyo. Banks ay may prick insurance na mag-protect sa inyong deposits hanggang 5,000 per depositor per bank. Ang mga credit cards ay pwede ring maging useful tool, pero dapat ginagamit responsibly. May mga senior citizen discounts din ang mga credit card companies, kaya pwede ninyong i-inquire ito. Pero ang importante ay hindi kayo mag-overspend at bayaran niyo on time ang inyong credit card bills para hindi kayo ma-charge ng interest. Para sa mga may mga anak na working abroad, importante din na mag-coordinate kayo sa kanila regarding sa remittances at financial support. Pwede kayong mag-set up ng joint accounts o automatic transfers para mas convenient ang money transfers. Importante din na may clear understanding kayo kung magkano ang regular support na pwede nilang ibigay at hindi nyo sila i-burden ng sobra. Ang insurance din ay importante pa rin kahit senior citizen na kayo. May mga life insurance policies na specifically designed para sa senior citizens. Yung mga ito ay pwedeng maging financial protection para sa inyong mga beneficiaries. At pwede din silang maging source ng funds sa emergency situations through policy loans. Sa mga may mga properties, importante na updated ang mga legal documents at taxes nyo. Ang property taxes ay dapat bayad para iwas problema sa future. Pwede din yung i-consider ang property management kung may mga rental properties kayo para mas organized ang collection ninyo at maintenance ng mga properties.